Si Naruto at Nagato ay parehong nakita at naramdaman ng masamang epekto ng giyera. Gusto nila ng kapayapaan, pero magkaibang kanilang pananaw kung papaano ito makakamit. Dahil sa mga ginawa ni Naruto, nagbago ang paniniwala ni Nagato at naniwala siyang si Naruto ang makakapaghatid ng kapayapaan. Bagamat umaasa itong si Nagato na matutulungan ni Naruto ang Rain Village, may mga problema doon. Abala si Naruto sa kanyang hangarin na maging 7th Hokage ng Leaf Village. Pareho silang natuto kay Jiraiya dahil dito naiintindihan nila ang isa't isa. Nakikita ni Nagato si Naruto bilang mas bata niyang sarili. Pero ayaw ni Naruto na mabuhay na puno ng galit tulad ni Nagato. Pinagkatiwala ni Nagato kay Naruto ang future ng Rain Village at binigay pa niyang kanyang buhay. Pero patuloy pa rin napabayaan ang village. Bago pa natin ituloy ang diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yan sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Mahirap talaga yung simula ng buhay ni Nagato. Lumaki siya malapit sa Hidden Rain Village na lagi namang nagkakagulo dahil sa mga malalaking bansa. Yung mga magulang niya, namatay sila sa isa sa mga giyera ng bansa. Matapos noon, nagbago talaga ang buhay niya. Nakahanap siya ng mga kaibigan na sina Konan at Yahiko. Naging estudyante pa nga sila ni Jiraiya. Nagtayo pa nga sila ng grupo na tinawag namang Akatsuki. Pero hindi talaga madali ang lahat. Ang leader ng Rain Village na si Hanzo of the Salamander ay isang complicated na ninja. Gusto niyang safe yung village niya pero sobrang mahal din niya yung kapangyarihan niya. Kaya naman kinidnap niya itong si Konan at nilokos niya Nagato at Yahiko. Sadly, hindi nakaligtas si Yahiko sa trap na yun. Nagwala talaga itong si Nagato. Nagbago siya. Naging ibang tao. Tinawag niya ang sarili niya bilang Pain. Sa bagong identity na ito, nagpasa siyang baguhin ang mga bagay-bagay. Pinamumunuan niya ang rebelyon laban kay Hanzo. At matapos ang maraming laban, nanalo siya. May mga bagong leader na ang Rain Village at surprisingly, gusto siya ng mga tao. Dahil sa mga tail beasts na ito, makokontrol ng Akatsuki ang mga labanan. Maaari nilang simulan at tapusin kung kailan nila gusto. Kung gagawin nila ito ng sapat na dami, maaring maging mahina ang malalaking bansa para makipaglaban. Pagkatapos, maaring sakupin ng Akatsuki o ni Nagato ang lahat ng ito. Ngayon, baka nagtataka ka, bakit gusto ni Nagato ang ganitong kapangyarihan? Sa totoo lang, may kakaibang paniniwala kasi siya. Sa tingin niya, kung nararamdaman ng lahat ang parehong sakit, hindi nila gugustuhin makipaglaban pa. Medyo kakaiba, di ba? Pero isipin mo to. Kung alam mo kung gaano kasakit ang isang bagay, hindi ba iiwasan mo ito? Iyon ang layunin ni Nagato. Gusto niyang lumikha ng isang mundo ng walang labanan. At kahit ibig sabihin nito'y mabuhay sila sa ilalim ng kanyang pamumuno, magkakaroon naman sila ng kapayapaan. Pagkatapos ng Civil War sa Rain Village, naging mas maayos para sa mga taong lahat. Parang maliit na pagsusuri ito sa malaking ideya ni Nagato. At dahil nakita nila na napaganda ang village, naisip nila na baka nga may punto itong si Nagato. Matapos mapatay ni Pain si Jiraiya, alam na lahat na darating ang malaking sagupaan kasama itong si Naruto. Ang labanan nila, napakalupit. Sa huli, nanalo itong si Naruto. Pero merong twist. Napagtanto ni Naruto na nagtatago pala sa ibang lugar ang tunay na katawan ni Nagato. Nagkaroon sila ng malalim na usapan ni Naruto at Nagato nung nagkaharap sila. Tinanong ni Nagato si Naruto ng isang thought-provoking question. Papaano mo dadalhin ang kapayapaan? Sinabi ni Naruto na sasagutin niya ito. Pero bago yon, gusto muna niyang marinig ang kwento ni Nagato. Ang kwento ni Nagato? Napakalungkot ito. Puno ng sakit at paghihirap. Matapos marinig ni Naruto, naunawaan niya kung bakit sa tingin ni Nagato ay tama ang kanyang landas. Pero may sariling ideya rin itong si Naruto. Nais niyang wakasan ang lahat ng galit at paghihiganti na matagal namang nagpapahirap sa mundo ng mga ninja. At alam mo ba, kahit gaano pa kadami ang masasamang bagay na nagawa ni Nagato tulad ng pagpatay kay Jiraiya at pagpapahirap sa Leaf Village, nais pa rin ipakita ni Naruto sa kanya ang kabutihan. Nangako siyang hindi niya sasaktan si Nagato at malaking bagay ito para kay Nagato. Marahil itong unang beses na may taong hindi nagnais na gumanti sa kanya sa kabila ng mga ginawa niya. Ang kabutihan ni Naruto ay nagbigay kay Nagato ng pag-asa. Naisip niya,
Marahil may paraan pa para mapabuti ng mundo nang hindi na kailangan pang maglaban pa. Kung matagumpay ang ideya ni Naruto, hindi kailangang harapin ng mga tao sa Rain Village ang sakit at kalungkutan. Tinignan ni Nagato si Naruto at nakita niya ang sarili niya nung bata pa siya. Pero hindi nagnanais ang mas batang bersyon na ito na mabuhay na puno ng galit. Nagsimulang maniwala si Nagato sa landas ni Naruto. Sobrang naniniwala siya na gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng mundo, lalo na ang Rain Village, para sa mas magandang kinabukasan kasama si Naruto bilang isang leader. At alam mo ba kung anong ginawa niya? Para maayos ang mga bagay-bagay at ipakita ang kanyang tiwala kay Naruto, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para ibalik ang marami sa mga taga Leaf Village na pinatay niya. Ito ay ang kanyang paraan ng pagsasabi ng sorry at nagbigay ng pag-asa para sa panibagong simula. Matapos ibahagi ni Nagato ang lahat-lahat, lubos na naunawaan ni Naruto kung gaano kabigat ang dinaranas ng Rain Village. Malamang iniisip mo na matapos ang ika-4 na malaking digmaan ng mga ninja, tutulungan niya sila agad-agad, di ba? Tulad ng halimbawang pagkikait sa iba pang mga bansa para magbigay tulong din sa kanila. Sa katunayan nga ay malaking bayani na si Naruto at nagkakaisa rin naman ang mundo ng mga ninja. Sigurado kung hihilingin lang niya na tulungan ng Rain Village, sasabihin nila na oo agad-agad. Baka naman sabihin mo inimbitahan naman niya yung Rain Village para sumali sa Shinobi Union. Pero sadly, hanggang dun lang yon. Wala nang malakas na leader sa Rain Village dahil wala na sina Pain at Conan. Yung mga pagsisikap na muling itayo ito, biglang natigil. Nung panahon na naging malakas na boss si Naruto, ang 7th Hokage, hindi pa rin naayos ang mga bagay-bagay mula nung lumaban sina Pain at Jiraiya. Sa Boruto, may isang taong nagpakilalang si Karashi Tono. Galing siya sa Rain Village at may malungkot siyang balita. Ang lugar ay unti-unting nawawasak. Ang mga tao ay nagdurusa at walang gumagawa ng aksyon tungkol dito. Sobrang sama ng sitwasyon na halos wala ng tao sa village na ito. May ilang masasamang tao, ang grupo ng Kara na nagtayo ng isang lihim na research place doon. Dahil dito, mas marami pang tao ang nasasaktan. Akala mo alam ni Naruto kung anong nangyayari, lalo na dahil kilala niya sina Nagato at Conan. Palagi siya nagsasalita tungkol sa paglikha ng mapayapang mundo, pero sa pagkalimot niya sa Rain Village, hinayaan niyang lumaki pa ang hinanakit ng mga tao dito. Oo, pinag-isa nga ni Naruto ang mundo ng mga ninja. Matagal na siyang Hokage, nagpanatili ng kapayapaan ng mahigit 10 taon. Pero medyo nagkamali siya sa Rain Village. Ang tanging beses lamang na talagang chinek sila ay noong pinadala niya sina Sasuke at Sai dahil sa Kara. Pero nung nalaman niya kung gaano kasama mga bagay-bagay, gusto niyang tumulong at mabuti naman yon. Pero hindi lahat ay happy-happy lamang. Baka may ilang tao pa rin sa Rain Village na magagalit pa rin sa ibang bansa dahil hindi agad sila tinulungan. At totoo lang, kung makikita ito ni Nagato, okay kaya siya sa ideya ng kapayapaan ni Naruto na alam niyang napabayaan ang kanyang sariling village? Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.